Okay, good day. This is MCX of MCX Venture. So welcome sa aking channel. So what we have today is the MT helmet, a brand new helmet. So i-unbox natin. And syempre, i-review natin ng konti. So I got this helmet at Motonation branch, no? Pinadala sa atin ni Sir Erlon para reviewin natin ang helmet na to. Okay, umpisahan na natin ang pag-unbox ng helmet. So what is in the box? Okay, before that, check natin yung kulay ng kanyang box, no? Sa design pa lang ng kanyang box, may logo sa gilid. Syempre, MT helmet logo. And design to protect. Ang model ng helmet na to is the Revenge 2 version of Scalpel A2 and the color of matte gray. So, i-check natin yung loob at syempre yung kulay and design ng helmet na to. So, start na natin buksan, mga adventure. Pagkabukas natin ng helmet, makikita nyo agad ang free visor ng MT helmet. So, meron siyang free na clear lens. Ayan, lalabas ko lang. Ito. Yan. So, may free siya ulit na isang clear lens visor. Tabi lang muna natin to. Ayan. And then, okay, the helmet itself, syempre, wala tayong re-reviewin kung wala tong helmet na to. So, ayan, last time na nag-review tayo ng isang helmet, no? Yung Street Fighter, naalala nyo ba? So, ito yon, itong helmet na to. So, same ng kanyang bag. Ito yung logo, and then, design to protect. Kasi yung ibang free bag sa mga other brand, pure black lang siya in the logo. Wala siya mga tagline na katulad ni MT helmets. Ayan. So, ano pa ba ang kasama nito? Okay, wala na. Tabi muna natin. Si MT helmet is designed at Europe, no? Sa Spain. And then, manufactured at China, no? Unti-unti na itong nakikilala sa Asia, katulad ng Pilipinas. And then, manufactured to sa China, mga ka-adventure. Okay, ang meaning ng MT is Manufacturas Tomas SA. So makikita nyo yung meaning ng MT dun sa mismong box niya, no, mga ka-adventure. Makikita nyo ron sa may right side or left side yung meaning ng MT. Sa pagkakaalam ko, nasa top 9 or top 10 si MT, no? Sa mga sikat na mga helmet. Alam ko ang nauuna rito is Shoei. Kung di ako nagkakamali, no? Pero kung alam nyo, kung di ako nagkakamali, ang nasa top 1 is Shoei or other na, or ibang brand ng helmet na mas nauna at mas kilala, no? Umpisa na natin, natatanggalin na natin siya sa kanyang bag para makita natin yung design, no? Ito yung trademark ng MT. Yung design to protect. And then, yung logo niyang red and white. 3D, no? 3D yung design niya, eh. Ayan, no? MT. So, lagay muna natin dito. Ayan. This is the MT helmet. Okay, the MT helmet Revenge 2 Scalpel A2. Ito yung model ng MT na helmet na re-review natin ngayong araw. And the color of this helmet is matte gray. And mas dominant yung color na matte gray and a little bit of black color or matte black. So hindi lang siya totally matte gray, no? Kasi makikita nyo naman sa kanyang design. Ayan. May darker gray o may pagka-silver yung ibang design niya. Yung arts na ginamit o yung design na ginamit ni MT rito. Okay, mapunta tayo sa kanyang shell, mga ka-adventure. So, according to MT helmet, ang ginamit nilang technology rito is the HIRP, the High Impact Resistant Polymer. So, halos lahat ng kanilang mga helmet is yun ang technology gamit nila, ang HIRP. This helmet is ECE and DOT approved or certified nila. So at the back of this helmet, makikita nyo
yung stickers, no? Sticker na ECE R22.05 and DOT approved and certified by DOT, ano? Ayan, mga European certification siya. And then may kita nyo rin yung may kita nyo rito yung size and weight ng helmet. So depende sa size ng helmet nyo kasi si Revenge is dalawang sizes din siya. Meron siyang size na small and large, mga ka-adventure. Sa small size niya, nagpo-fall down dito yung extra small, small, and medium size. So sa second size niya, mga ka-adventure, yung large, nagpo-fall down naman dito, yung large, XL, and extra large. Ang size ng aking helmet is nagpo-fall lagi sa medium sa ibang brand. Pero kay MT Helmet, large size na ako kay MT Helmets. May nakalimutan pala ako, no? Dito sa back ng helmet, no, sa likod, may kita nyo yung 3D logo ni MT Helmet dito na kulay black. Ayan. So, sa pagkaka-search ko, ang nakalagay doon is 3D logo ng MT dito sa may Revenge. So, siguro naman halos lahat ng kanilang logo is 3D design. Mapunta tayo sa liner ni Revenge, no? Ayan. Yung mga liner and pods ni MT, according to MT Helmet, all liner and pods are removable. So, natatanggal siya para sa madaling paglilinis niya, no? All MT Helmet pods are removable and washable. So, para sa easy cleaning niya, para kung medyo may ibang amoy na yung ating helmet, mabilis natin malinisan, mga ka-adventure. So, ang liner and pads niya, yung pads niya is anti-allergic and antibacterial. So, according na naman kay MT Helmet, syempre, at nabasa ko rin naman to sa internet sa aking pagsisearch, no? So, goods tayo ron kasi yung iba, pag nakaamoy ng medyo foamy or medyo yung parang rugby, no? Parang mababahin ka or ma-sneeze, no? Na tinatawag. So, yung ibang may allergy sa mga amoy, no? So, anti-allergic and antibacterial na yung mga pads and liner ni MT Helmets. Sa chin strap naman tayo, mga ka-adventure. So, naalala nyo ba yung review natin kay Street Fighter, no? So, lahat naman ng chin strap ni MT Helmet is micrometric, no, closure system. Yan. So, may kita nyo ron at mapapanood dun sa una kong pagre-review dun sa Street Fighter is micrometric at pinakita ko rin kung bakit. And then, sample ko rin to na metal din. Hindi siya plastic. Yan, yung ginamit doon sa pinaka-strap niya, yung pinaka-lock. Ito. Yan, metal din yan. And then, metal din tong red na to, yung pinaka-lock niya sa loob. Yung chin strap. Okay, after natin sa chin strap, mga adventure, papakita ko sa inyo yung visor. Lalapit ko sa inyo, then, ayan. So, yung visor ng Revenge 2 is anti-scratch na rin and quick release, mga ka-adventure. May kita nyo rito sa icon, dito sa may sticker ng visor. So, ito yung extra na clear visor. Yan. Free na to. Kasama na to sa box pag nag-avail kayo ng MT Helmets. So, papakita ko rin sa inyo kung paano to tanggalin, no? Yung visor niya. Dito muna tayo sa kanyang chin guard. Ito. Kasi itong Revenge 2 na to is a full face helmet. Hindi katulad ni Street Fighter na natatanggal ang kanyang chin. So mas safe tayo rito sa mga full face helmet. Ayan. Kasi if ever na maaksidente or magkaroon ng aberya sa kalsada, matibay siya, hindi siya natatanggal. Okay, papakita natin yung pagtanggal nito, mga adventure. Yung visor niya. Yan, iangat nyo lang and then merong button dito
Yan, may kita nyan. Yung malapit sa red, no? Ito, ipupush nyo lang forward. Ipupush nyo lang forward, no? Left and right. Ayan, kabilaan. Ipupush nyo siya. And then matatanggal nyo na agad yung visor nya. Yan, may maririnig kayong snap ulit. And then, wala! Okay na. Tanggal na siya at pwede nyo nang ipalit si clear visor. So, sa pag-install ulit naman niya or pagkabit na ito, pagkasalpak nyo, didinayan nyo lang ng konti and then, okay na. And ready to go na siya mga ka-adventure. Yan, okay na ang ating visor ulit. Okay, dito naman tayo. Next tayo rito sa mga air inlets and vents. Yan. May kita nyo rito kay Revenge 2. Yan. Push forward to unlock yung vent. Yan. And push backward para may open at makapasok yung fresh air papunta sa loob ng ating helmet para hindi gaano tayo pagpawisan kung may mga ride tayo, no, mga ka-adventure. And sa back niya, dito yung air extraction ng hangin. Yan, may kita nyo to. Ayan, yung may silver. Yan. Dito lalabas yung papasok sa may air inlets or air vent, no? Hindi mawawala ang kanyang logo rito sa may bandang noo. Yan. So, isa mga mahilig din na action cam. Yan. May nabibili naman ng mga universal action cam mount. Yan. I-install nyo lang siya rito. At meron pa pala ritong air vent, nakalimutan ko at mga ka-adventure. Yan. Push down nyo lang siya and push and up. Yan. Okay mga ka-adventure, that's all. So nakapag-review na tayo ng bagong helmet na Revenge 2. And shoutout nga pala sa Motonation, sa Branch 2, dun sa may North Caloocan City. And syempre sa Branch 1 ng Motonation sa Novaliches. So ang payo ko lang mga ka-adventure, lalong-lalo na sa mga bagong magmumotor o gustong magmotor, mag-invest tayo, lalong-lalo na sa safety nest. And katulad ng mga helmet na trusted brand, katulad ng MT Helmet or yung other brand na mga kilala dyan sa market, no? So makikita nyo yung safety at mabibigay nitong protection sa ating mga riders. Huwag nyong i-compromise ang safety nyo sa kalsada sa mga helmet na madaling masira o hindi talaga ma-provide ng safety sa ulo natin, no? Kasi alam nyo naman, ang ulo yung pinakamahalaga, yun talaga yung kailangan nating ingatan, no, sa pagmamaneho. Pero hindi lang yung head natin ang kailangan nating protektahan. Tulad nga na sinasabi natin lagi mga ka-adventure, ride safe lagi mga lodi, mga pops, and ingat lagi sa kalsada and giving respect to others, no? So this is MCX, live life differently. Shout out.